Kuya Albert? Siyempre, kung sakaling piliin dinilin yung mga ano niya dun, pamilya niya una, dalhin ko yung 3 anak ko. Papaulan tong mga to. Hello mga bata, kumusta kayo? Bless, sana all. Oh, mahulugan ka ng nyug dyan. Oh, basa ang buhok, nagpapaulan ka. Pasok doon, pasok. Pasok kayo doon, pasok. Dali ka, pasok. Uy, nako. Hello, si Bunso. Bless, Bunso. Bless. Oh, ang bait naman. O ikaw naman si panganay. Bless. Uy, mga basa ang buhok nyo, nagpapaulang kayo. Dito tayo. Papa P, asan tinapay nila? Dito tayo. Nako, Kuya Albert. Wala yata si Kuya Albert. O may kusina na sila dito, may lutuan na. Pero basang-basa, madulas dyan, maputik. Oh, may trapal na sila. Mabuti nilagyan ng trapal para hindi na sila maulanan dyan. O, halika kayo dito, dali. Yung tinapay ninyo, may tinapay dito si Papa P. Halika, dali. Papa P, yung tinapay nila. Dali. Tinapay nila. O, dito. Pasok mo, Papa P, dito tayo. O, pasok tayo dun, pasok. Aambon. Oh, Papa P, akayin mo to. Oo, totoo na, natumba na. Oh, naku, yun na. Dali. Tayo. Doon tayo. Madulas kasi, oh. Madulas dito. May lutuan sila pero mahirap pagluto niya kasi ulan. Madulas dito. Manggatong nila siyempre basa kaya madulas. Doon tayo sana all. Uy, may dumi naman kasi, oh. Kaya nililinisan niya yung paa niya. Wala yung tatay nila, si Kuya Albert, baka nasa kaburan. Bigyan mo tinapay, Papa P. Bigyan mo tinapay sila. Kumain na kayo? Ha? Hindi pa. Oh, tama-tama. Anong oras na ba? Anong oras na, Papa P? Oh, hindi pa daw sila kumakain. Ayun, oh. Mag-aalas 2 na po ng hapon. Mga katuwang. Bigyan mo ng tinapay. Bigyan mo sila, Papa P. Mga bata, gutom na to. Mag-aalas 2 na. Walang kasama dito. Asan ang mama ninyo? Wala? Malis? Ha? Ito kasi panganay. Pwede itong kakaintindi na ito sa tanong. Ang papa ninyo? Ha? Saan papa ninyo? Sa kaburan. Ha? Anong ginagawa? Hahanap ng bigas. Ay, Diyos ko. Hirap ng buhay nito, Papa P, ano? Bigay mo na sa kanila lahat yung tinapay na yan. Ay, naku, Diyos ko po. Tilagayan ng mga bata. May lumang pawid, oh, panglagay nila dito. Oh, andito si Kuya Alberto. Oh. Saan ka galing? Ha? Saan? Sa kaburan. Naganap ka ng pambiling bigas. Oh, may nakuha ka? Wala pa po. Wala. Mahirap ang kaburan ngayon. Laging maulan, may mga bagyo. Siya po. Oh, walang trabaho. Wala po. Hindi, walang bigas. Wala pa. Oh. Ako natutuwa sa'yo kahit walang pansaing, kahit walang bigas, nakatawa ka. Nakangiti ka lang. Oh. Akala ko yung
kasama yung mga bata. Kawawa naman, nadulas yung isa doon, oh. Si Sana All, nadulas, nadapa doon. Madulas kasi yung kusina ninyo. Tulo. Putik. Ha? Tulo yung ano, mga pawid. Oo, kasi nga maulan. Mabuti nalagyan nyo ng trapal. Siya po, binigyan po kami trapal. Ha? Binigyan po kami Binigyan kayong trapal. Opo. So wala ka nakuhang bigas. Ngayon walang kabud, walang hanap buhay. Ha? Ganun po, minsan sama po din sa ano. Minsan nakuha kami po. Anong hanap buhay? Yan po sila yung lupa. Ha? Pag mimina po, hukay na ilalim. O ay bawal nga kayong hindi nga pa pwede at maulan, oh. Kaya po, Baka mamaya matabunan kayo sa ilalim, di lalong malaking problema yun. Paano kayo ngayon? Sa anong pagkain nyo? O yung anak mo, kuya, tingnan mo. Baka nag-away-away na dun sa tinapay. oh. Dulas. Ay, lusak. Dulas ano? Tulo ang ano eh, pawid. Butas. Kasi nga, yung ano to eh, Tapa po. palapa ng nyug eh. Talagang, Wala pa ang iyo. oo, tutulo yan. Siya po. O paano ngayon, ano? Paano ang pagkabuhay? Walang kabod. Wala po. Siya po. Ha? Opo. Ano? Sabi. Malapit lang po ako sa nakakilala ko po. Tangan, ng bigas. Para makainin sila po. Oh. Mga bata. Eh hindi pa rin kumakain to, mag-aalas 2 na ng hapon. Ha? Ano? Hindi pa po umalis dito hanggang alas 12. Kasi wala. Umalis ka dito alas 12. Apo. Oh, hanggang mag-aalas 2 na, di pa sila nanananghalian yung mga bata. Hindi ba? Kaya nag-aagawan doon sa tinapay na dala-dala namin ni Papa P. Hindi pa po. Oy, kumusta naman? Si Ate Jenaline, hindi naman Di man ako makatrabaho. maghapon dito. Kasi kailangan nung anak niya doon sa kabila. Alas 4 pa lang po madaling araw, nandun na yun siya. Ha? Nandun na po alas 4 madaling araw, nandun na yun siya. O kasi hanap-hanap daw nung anak na may sakit, yung binatang may sakit. Ito po. Ano na po yata, nasaniban na naman yata kanina madaling araw. Ha? Sinaniban na po daw. Tinalian na daw nila. Tinalian. Kasi nagwawala eh. Naalis daw, natakbo. Hinahanap daw lagi si Mama niya. Ate Jenaline, yung kanyang mama. Oh, bakit lumipad yung plato? Sinong galit doon? Galit yata si Sana All. Gwawala. Sana all, nandito kay kay Bibi Boy yung Gilbert. Bibi Boy? Lumipad yung plato doon. Bibi Boy? Yung mga anak mo pati ubasa yung mga ulo. Baka naulanan yan. Uso ngayon ang lagnat sa mga bata. Pultin mo. Pultin mo. Paano ang nyo? Ha? Ni Ate Jenaline. Madalas siya doon, wala dito. Paano yung mga bata? Yung nga, sabi ko sa kanya, di na si kaso, paano ako makatrabaho, maghanap buhay? Ano? Nandun siya lagi. Hindi naman naalis yung nandyan lang naman. Pwede naman saglitan niya punta. Paano kung pagawa, niiwan sa akin, di man ayaw ng dalahan doon. Hindi ka makatrabaho. Hindi ka makaalis-alis dito. Sabi ko, mag-ipon lang ako pamasahe mo. Paalis tayo, mapunta doon sa kanila. Magkupra daw po. Ano daw? Magkupra po. Saan? Burias daw. Burias Island, sa Masbate. Opo. Pupunta kayo ron, Opo. magkukopra. Opo. Magkano gastos pamasahe doon? 2.5 daw po. 2.5. Tapos yung kopra, mga magkano? Nasa 10,000 po ang parte niya. Nakuha. Gastos kayo ng 2.5. Papayag ba si Ate Jenaline na iwanan dito yung anak niyang may sakit, yung binata? Sa kabila? Payag nga po para daw makatulong siya sa kanila. Nabi, nag-usap na po kami kanya kaya pinapayagan ko siya po. Kung gusto mo yung anak ng panganay, iwan mo sa akin din lagaan ko, mag-discarte na lang ako mga kakain nila para lang makakain sila. Kaya sabi nun ng asawa niya, hindi daw kami dito mag-alis daw, magpunta daw dito sa kabila ng mga bundok daw. Sabi ko, harap-hirap magtayo ng bahay. Alay-alay sa inyo. Ang gagawin namin, maalis na kami. Ha? Punta na lang kami sa Bati. Papayag ba si Ate Jenaline
Payag po, sinabihan. Na iwanan niya rito yung anak niyang binatang may sakit, laging siyang hinahanap. Nag-usap na po kami noon. Iiwanan niyo, alis kayo na naman dito sa lugar na to. Babalik doon sa Masbate, sa probinsya, sa lugar ni Ate Jenalyn. Magkupra daw po. Magkupra-kupra, doon na kayo titira. Hindi po, babalik din daw po. Iwan mo yung gamit dito. O, sabi mo, alis kayo. Opo, maalis tayo doon. Pinapaalis kayo dito sa bahay na to. Hindi, sabi doon ng asawa niya. Ha? Asawa niya, layo na lang daw magtirik daw. O kasi, sabi daw nung anak na binata, nung dumating, Oo. sabi daw nung anak na binata nung dumating, Mama, bakit dito pa naman kayo tumira? Sa lugar kung saan andito kami ni na Papa. Oo. Paraan niyang pinapahiya mo naman dito si Papa. Oo. Bakit dito pa kayo naghanap ng matitirhan sa lugar na to? Bakit hindi pa kayo naglayo-layo? Sabi daw nung anak na Pangalan. binata yung may sakit ngayon. Oo. Kaya siguro yun ang sinabi sa iyo nung dating asawa ni Ate Jenalyn. Yung sabi doon sa kanya. Ha? Sabi doon sa kanya. Yun ang sabi ni ni Kuya Sami, Opo, kay Ate Jenalyn, siya po. na lumayo-layo naman dito. Kasi siyempre nahihiya naman yung mga anak niya. Baka. Kasi nandito nga naman kayo sa isang lugar. Oo. Nagkikita-kita, nagsasalo-salubong. Siya po. Mabuti kung alam mo naman tayo mga Pilipino, maraming marites sa paligid. Ay, ganyan talaga. Ang ano dito. Dami na dahilan. Di na trabaho ng asawa niya. Nahihiya daw dumadaan dyan sa plaza. Punta. Ano? Di na daw nagpasok sa balunan ng asawa niya. Nahihiya daw dumadaan dyan sa ano nila. Sabi mga tao, bakit nahiya siya? Wala namang ginagawa sa kanya. Kasi nga daw, parang wala siyang mukhang maiharap sa mga kabarangay niya na nandito kayo. Siguro. Kaya siguro isa rin yung sa naging dahilan kung bakit na depress, kung bakit yung binata nagkaroon ng depresyon. Sabi na, kulam daw. Kuya Albert, Kaya sabi ko sa kanya, pag makaano ko ng ano agad, alis agad, pag makakuha ko pamasahe. so itong bahay na ito, Iwan. possible pag balik namin wala na. Lilipat naman kayo doon sa kabilang bundok. Hindi ko lang alam po kung saan kami Ha? Hindi ko lang alam kung saan kami tirik pagbalik. So lilipat na naman kayo ng bahay. Bit-bit nyo na naman tong bahay-bahay na to. Wala, sirain na naman yan. Ha? Sisirain po. Kuya Albert, di ka ba napapagod sa ganitong kalagayan nyo? Papagod po ako sa sayang nga yung ko mga bubong doon sa lawyaw din. Saka yung mga mga tanim nyo. Wala. Tapos yung inalisan nyo, dami ding tanim, inalisan nyo. Ngayon, alis naman kayo rito, marami ka ng tanim dito. Sabi niya nung hindi pa kami payag ng anak niya dito daw ayaw daw malayo sa mama niya. Tapos ngayon, pagdating nandito na nag-uwi na, nagkaganyan na daw ang kaganyan na ang isip niya. Pagdating niya yun, nandiyan pa yun, nagbe-basketball. Lagi nga ako nakakita. Diyan sa basketballan. Kaya sabi ko sa kanya, pag naipamasahe agad, diretso agad kami sa alis agad, diretso Masbate. So naghahanap ka ng pamasahe Opo. para makapunta kayong mag-anak sa Masbate. Opo, magkukupra. Magkukopra kayo doon. Kikita kayo ng mga 10,000. Opo. Papasahe kayo ng 5,000. So may 5,000 lang. Tingin mo kaya papayag sa Ate Jenalyn na iwanan niya yung binata niyang may sakit na sa tuwi-tuwi na hinahanap siya, tinatawag siya? Kuya Albert. Ano po ang sabi niya? Pamasahe lang kailangan. Nag-uusap lang po kaming dalawa. Ay sabi ko, kaysa ganyan ang ko, paano ko makagawa dito? Iiwan dito 3 bata. Mas gabi ka na umuwi. Ano sabihin sa mga tao niya, patawid-tawid ka. Ha? Sabihin sa mga tao niya, ano yung asawa mo, 2. Tawid sa kabila, tawid sa dito. Pabalik-balik daw. So nahihiya ka rin. Kaya sabi ko, buti ko, Ha? hiya po ko sa mga nangyayari. Nakakaramdam ka rin ng hiya. Dahil Siya po, dahil yung niya, kilala ko po din yung asawa niya. Kaano ko din niya sa... so ang nangyayari, tatawid sa kabila, pupunta rito. Oo. Baka isipin ng mga tao rito, 2 asawa niya, Yeah. 2 pamilya niya, parang ganon. Oo. Masama ang nila, tingin nila. Ganon? May mga naririnig ka ng Mayroon pong ganyan yung mga sinasabi ng tao. Ay mabuti daw, nagpayag ako nga patawid-tawid daw doon, tapos gabi na nauwi.
Yung pinapayagan ko siya, sabi, dahil lang sa anak niya, sabi niya, mag-ano siya. Sabi ng iba, nandiyan namang asawa niya, kaya naman alagaan. Kaya pa daw mag-ano. Hindi daw magkamag-anak. Dami, magkamag-anak ng asawa niya dyan sa kapitbahay niya. Mga kapatid. So kung ikaw ang tawag dito magdidesisyon, ayaw mo na laging nandun si Ate Jenalyn. Yun ang gusto ko sana. Ayaw mo. Opo. Kasi ibang iniisip ng tao. Iba yung iniisip ng tao. Sabihin ko, bakit ka nagpapayag na pupunta dito? May mga kakilala ka na gano'n na sinasabi sa'yo. Siya po. Kasi sabi ko sa kanya, pag may 2,000 mga go na, diretso na Masbate. Noon pa ako sabi sa iyo, kung nagkinig ka sa akin ng pagbigay ni Sir Efren na kayang-kaya na sana yung pamasahe. Nakinig ay nag-ano pa, nagdaldalawang isip pa. Sabi ko, alam mo na mahirap yung natin, dito kaya ayaw ko nga mapunta dito magtira hindi dito sa malapit. Ayun, nandito malapit na dito siya gusto minsan nga sinisigawan ko dyan natawag ko, madilim na, hindi pa na uwi. Saan mo sinisigawan? Diyan po, sa may kabilang dyan bangin na yan. Tinatawag mo? Opo, nababa ko dyan, sa baba dyan. Anong sabi mo? Sabi ko dyan, uwi na, gabi na. Inuuwi mo at gabi na? Opo. Eh kung sakaling minsan doon siya matulog? Ano na po yan doon, nagpunta na, madaling araw na nag-uwi dito yan. Ha? Mayagan ko na, madaling araw na nauwi, alas 4. Sa 4, ng umaga umuwi, dumating? Opo, tapos nagbalik na naman umaga, naging hapon na naman nag-uwi. Naging hapon na naman siya nag-uwi. Kaya sabi ko sa inyo, pag may pamasahe, mapunta tayo Masbate. Ay kung sakali, Matulungan mo yan. ay kung sakali hindi sumama sa'yo si Ate Jenalyn, Bahala siya, ako na lang mag-iwas. Ha? Maalis ako dito. aalis ka rito. Dala mo itong mga anak nyo. Dalhin ko yung mga anak. Kung ayaw niya magsama. Ha? Kung ayaw niya magsama, dalhin ko yung mga anak ko. Nadalhin itong mga bata. Iiwan mo siya rito. Iwan siya kung ayaw niya sumama. Kung ayaw niya sumama. Kasi ganyan-ganyan ang niya, ang mga tingin ng mga tao. Buti nagpayag ka ng ganyan. Yung iba yan, nagpapayag talaga yung pabalik-balik ka dyan sa Kuya? Mga kaibigan ko, nagsasabi ko na bakit ako pumayag kasi pabalik-balik dun sa kanila. Araw-araw na lang. Tapos ayaw dalahin yung batang maliit. Iuwi dito. Sabi ko, kung dinadala yung batang maliit, nakatrabaho ako. Okay lang yung dalawa, naglalaro, napunta din sa pinsan nila. Sabi ko, Tulad ngayon, alas 2 na ng hapon, wala pang wala pa tanghalian. pagkain, wala pang tanghalian. Wala po. Buti na lang, lagi kaming may dalang tinapay ni Papa P. O, wala kang nadilihensya, wala kang nahiram na Wala po. pambiling bigas. Wala po. Nung isang araw, nakapartihan kami 300. Ano? Isang araw po, nagpartihan kami 300. Ilang araw mong trabaho yun? 300? 2 araw po. 2 araw. Opo. So 150 isang araw sa kaburan. Opo. Hirap talaga ng kabud. Swertihan ano? Puyat-puyat po kami doon, nagiling kami. Puyat-puyat pa. Siya po. Ba't nagsisisigaw si Sana All? Ewan ko po ano. Ano ka? Ha? Tubig? Tubig pala, tubig. Ano? Ay, mga tubig oh. Alas 4 pa daw umalis si Ate Jenalyn hanggang ngayon. Hanggang ngayon wala pa. Wala ba? Di man lang nagsaglit dito. Hindi po, hindi man lang nag-uwi. Di man lang inalam kung may pagkain yung mga anak niya. Hindi po. Hindi man lang inalam. Pagdating namin dito, yung mga bata andito sa labas. Mabuti, tigil na yung ulan. Pero tingnan mo yung buhok nila, basa. Sa basa po. Uso ngayon ang lagnat sipon. Kaya po. Kaya sabi ko sa kanya pag may pamasahe, ano tayo sa Masbate. Malawak ang kaniyugan nyo, ayaw mo mag-ano doon. Noon pa ako sinasabi sa kanya, magpunta doon kayo pinapauwi ng kapatid niya. Para makuha daw ang pira niya doon, ay pira siyang kukunin doon parte sa ina niya. Di man nauwi. Siguro nga inaalala din naman ni Ate Jenalyn yung kalagayan ng mga anak niya na hirap talaga. Lalo ngayon yung binata niya may sakit. Napadalhan na. Nagwawala.
Ngayon, Nagtrabaho lang po doon sa Kamsur. nagwawala. Ang balita ko, madalas nagwawala kaya lagi may tali sa Kanina may tali ng sa braso at sa pa po. paa. Siya nga daw po. Bigas ha. Sige po, maraming salamat po. Kung saktong-sakto yung dating namin. Siya po, may pambili. Wala kayong pagkain ha. Opo, opo. Bili ka ng bigas. Siya po, maraming salamat. Oh, nalulungkot naman ako sa kalagayan ninyong itong mag-ama, lalo sa mga anak ninyo. Mga bata ang nagsasuffer ng kahirapan, ng problema. Kuya. Ilang araw na kami, minsan wala kaming kain, natulog na lang. Pag, Si Kuya Sammy ba kasal? Hindi Tsaka po. si Kuya Ate Jonalyn? Hindi po, Kayo hindi rin? hindi po. Pakasal ba sana po kami ni Ma'am P. Oo. Hindi ba nagpayag siya? Hindi siya nagpumayag. Hindi ba nagtuloy kay Ba't hindi siya pumayag nun? certificate niya daw. Wala. Wala ang birth certificate daw po niya. Ah, okay. So yun pala ang dahilan, ano? Yun sa akin sana. Nandiyan na sana sa akin. Kumplito na yun sa akin. Mm. Oh, baka pagbalik ko dito, wala na kayo. Hindi pa po. Ha? Hindi pa po siguro makalis. Hindi pa po. Dami, Isipan ninyo. dami pong Kung sakasakaling alis kayo rito, pang ilang lipat nyo na? apat na po. Pang-apat na lipat niya. Sabi, Yung mga anak mo, baka hindi makapag-aral yan kung palipat-lipat kayo. kaya nga po, ang layo. Sabi daw ng sayang, may tanim ka na dyan, ang daming kanggos hanggang taas na doon. Yung sa dait na lang, eh, hinayang ako dun sa mga tanim nyo. Yung Eh. saging, iba ang nag-harvest. Oo. Sayang mo. Oh, sige na. Makabutin kami ng ulan ha. Sige po. Bili ka na ng bigas ha. Bili po. Alis na kami. Sige po. Oo. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye mga bata. Bye-bye. Bye-bye. Si Sana All, oh ha. May mga kagat ng lamok. Siya po. Kuya ha. Opo. O bili ka na ng bigas ha. Opo. Tara na. Tara na, papapi. Ay. Kawawa yung mga bata. Mga bata ang mas higit na apektado kapag yung sitwasyon na itulad nito. Nagagalit na daw si ate. Oh, ito si Kuya Albert kasi may mga naririnig na siya kung ano-ano mga negative. Kasi si ate Ginalyn daw dalawang pamilya, palipat-lipat ng bahay. Pray po natin mga katuwang, pagdasal po natin ang pamilyang ito na maging maayos po ang lahat, siyempre para sa mga bata.